Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaniningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipo na upang umuwi. Ang mga lalaki nagmumula sa malayo. Ang mga babae kargantila ng mga bata. Ang tanawing ito'y kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong nadarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan na maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buod maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong Basahin laang haring humasol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yang kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga Hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may mga bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng isang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kaniyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong matagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng tala, nakita nila sa silangan. Hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog
sa kanya ang dala nilang ginto, kamangyan at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live sa kanilang tahanan, sa ibang dako ng bansa at sa mga kapilya na sakop ng ating parokya, magandang umaga din. Ngayon po mga kapatid ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon. Ipinagdiriwang ng simbahan ang pinakaluma at magandang kapistahan. Ang tawag po dito sa kapistahang ito ay Epipanya. Isang salita na nagmula sa wikang Griego na nangangahulugang pagpapakita o pagpapahayag. Kaya ang formal na tawag sa pagdiriwang na ito ay dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Pero paano nga ba isinalaysay sa ating mabuting balita ang pagpapakita ng ating Panginoong Jesus? Paano nga ba natagpuan ng mga pantas sa Jesus? Tingnan natin at pagnilayan ang tatlong mahalagang bagay kung paanong ang tatlong pantas na ito ay natagpuan sa Jesus. Una ay maghanap. Ang ipinakitang halimbawa sa atin ng pantas ay maghanap at hindi ipahanap. Paanong hindi nakita ni Herodes ang sanggol nang hayaan niyang ibang tao ang maghanap para sa kanya. Ipinapaalala sa atin mga kapatid ng mabuting balita na sa unang araw ng taon na ang pagyabong, pagpapatibay at pagpapakulay ng ating pananampalataya ay personal nating responsibilidad. Ang paghanap kay Jesus ay personal nating paglalakbay na hindi natin pwedeng ipasa o iasa sa ibang tao. Ipinaparating sa atin ng mabuting balita na hindi natin matatagpuan sa Jesus na hinahanap natin gamit ang mga mata o pananampalataya ng ibang tao. Sapagkat may sarili tayong mukha na Jesus. Paanong hindi natagpuan ni Herodes? Sapagkat ipinahanap niya sa iba. Kung siya mismo ang naghanap, natagpuan niya si Jesus. Ganon din sa buhay natin. Tayo rin, may sarili tayong responsibilidad upang hanapin si Jesus. Unang bagay, maghanap. Pangalawa, makita. Hindi tumigil ang mga pantas hanggang hindi nila nakikita ang sanggol. Kung maalala pa ninyo ang mga kwento ni Jesus na kung saan sinabi niya, maghanap hanggang matagpuan o makita. Ito yung mga kwento ng nawalang tupa at barya. Ang pastol, iniwan ang 99 para hanapin ang isang nawala. Ang babae, nagwalis ng buong bahay upang makita ang nawalang barya. Mga kapatid, sa mga kwentong ito, sinasabi ni Jesus, maghanap hanggang matagpuan. Search diligently until one finds what is missing. Ipinaparating sa atin ni Jesus na kinakailangan natin siyang matagpuan within our lifetime. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ito'y ipinapahiwatig sa atin ni Jesus na sa ating paghahanap, sana siya ang ating matagpuan. Hindi sana tayo nagsasawa sa paghahanap para sa Kanya. Hindi sana tayo nagsasawa sa pagdulog sa Kanya. Sapagkat alam natin na meron tayong pinakadakilang gusto nating makapiling. At upang makita ang Diyos, pakinggan natin
Itong mga payo sa atin ng ating mga magulang. Hindi bibig, kundi mata ang ginagamit. Hindi tayo magbubunganga kung gaano tayo pinahirapan ng ating hinahanap. Gagamitin natin ang mga mata ng ating pananampalataya sa pagtitiwalang magpapakita din ang ating hinahanap. Kung paanong naging masidhi ang pananabik nitong mga pantas na ito upang makita si Jesus, ganun din sana tayo mga kapatid. Sa ating buhay, pananampalataya, ganun sana kasidhi ang ating pagnanasa upang makita si Jesus. Matatagpuan natin ito sa pamamagitan ng ating mga sariling responsibilidad upang ilapit ang ating mga sarili sa Diyos. Pangalawa, pagkatapos maghanap ay makita. Pangatlo, magpasakop. Nang sabihin ng Ebanghelyo na nagkaroon ng bagong ruta pa uwi, ang mga pantas, nangangahulugang ito ng pagpapasakop. Yung hindi na muli pagbalik kay Herodes ay simbolo ng pagtalikod nila sa kung anong pananampalataya ang meron sila. Yung hindi na nila muling pagbalik sa kanilang binagtas na daanan ay simbolo ng pagbubukas ng kanilang sarili na matagpuan nila ang Diyos. Mga kapatid, tuwing tayo ay nagkakasala at nakakabangon muli, God tell us to take another route at huwag nang bumalik sa daang makasalanan. At sa ating pagtahak ng bagong daan na ipinapakita ni Jesus, hindi lang mga kapatid, mga paa ang ating gagamitin, kundi ang ating ding mga puso at isip. Ipapasakop natin sa Diyos. Ipinapaalala sa atin ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma, the mind governed by the flesh is hostile. It does not submit to God's law. Anumang itsura ang daang ipinapakita ng Diyos, mahaba man o mahirap bagtasin, lagi nating iisipin, with all the different path available, the route in God which directs our feet remains to be the best option to take. Tandaan natin, kahit gaano man kahirap ang binabagtas natin sa buhay, kung tayo ay nakafocus sa Panginoon, yan ang pinaka-the best na daanang pinapakita sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng kapistahang ito, ng pagpapakita ng Panginoon. Una, tayo ay maghanap. Maghanap kay Jesus. Hanapin natin na sa ating buhay, ang buhay pananampalataya. Personal nating responsibilidad ang paghahanap sa Kanya. Hindi natin pwedeng iasa sa iba, kundi tayo mismo ang maghanap sa Kanya. Pangalawa ay sa paghahanap natin, kailangan may makita tayo. Makita natin kung paanong patitibayin natin ang ating pananalig sa Kanya. Makita natin ang kung ano at kung sino ang hinahanap natin sa buhay. Yun ay si Jesus. At pangatlo, tayo, kapag nakita na natin si Jesus, magpasakop sa Kanya. Magpasakop sa lahat ng Kanyang gusto sa buhay. Magpasakop sa kalooban ng Diyos. Kung paanong nagpasakop ang mga pantas, ganun din sana ang ating gawin sa buhay. Magpasakop tayo sa plano ng Diyos para sa atin. Sapagkat walang plano ang Diyos na hindi sa ikabubuti nating lahat. Maghanap, makita, at magpasakop. Tatlong mahalagang bagay ang ipinapaalala sa atin ng ating kapistahan. Harinawa, sa kapistahang ito, atin ding matagpuan si Jesus sa ating sariling buhay. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristong isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinasisigla ng halimbawa ng mga pantas. Magharap tayo ng ating mga handog sa kahilingan sa Panginoon habang sinasabi nating, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Bagong Jerusalem, kung saan tinatawagan ng Panginoon ang lahat ng tao sa mundo, naway siya'y manatiling maliwanag na tanda ng pag-ibig na panlahat ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng pinunong espiritual, nawa ang kanilang mga turo at halimbawa ay maging paraang talang mamamatnubay sa mga tao tungo kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating misyonerong nagsisikap na maghatid ng liwanag ng Kristiyanong pananampalataya sa mga di nakakakilala rito, matagumpay nawa silang magpalaganap ng mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa kanilang kultura. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kasapi ng mga BEC at mga pamayanang karismatiko, nawa sila ay maging mga tagapaghatid ng liwanag ni Jesus sa ating mga parokya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bawat isang naririto ngayon, naway sumunod tayo sa paggabay ng salita ng Diyos na pinahayag ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, tulad ng Jerusalem, bumabangon kaming nagniningning pagkat sumapit na ang iyong liwanag. Matulad nawa ang aming asal sa isang talang gumagabay sa iba, tungo sa iyong nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihain at pinagsasaluhan sa Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinapakita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin na magniningning ang kariktan ng kadakilaan niyang hindi magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nana ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang naghaalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pasasalamat at parangal, handog namin amang banal,
sa gintumong pahalaga sa Archdiocese ng Lipa. Biningasik sa mabuting lupa, alalaumbaga, bunga ay sagana. Batanggenyo man may pusong dumamay agad at may kusa tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay. Pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon. Sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay yumabong. Birhen ng Kaysasay, o Poong San Jose, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong maulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan ay magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga tagasunod ni Jesucristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, ay siya nawang magpangindapat na kayo'y maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay ay inyo nawang madatnan ang pinaghanap ng pantas na may talang nangunguna sa daan hanggang matagpo ang maligaya si Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.